So ngayon mga ka-toolbox, meron tayong dumating na parcel at ito ay solar charge controller na 100 amps. At ito ay MPPT kaya maganda ito sa ating mga solar setup. Mas malakas itong humarvest. Ngayon ang gagawin natin sa video na ito ay atin siyang i-unbox. Tingnan natin ang mga features na pwedeng mong magamit sa iyong planong solar setup at iti-test natin sa actual na scenario or setup. Kung maganda nga ba o ilang percentage ang kanyang efficiency. Kaya doon sa mga ginawa natin sa mga solar charge controller natin na in-unbox dati. So, simulan natin ang pag-unbox dito. So, ito yung mga main features ng product na ito. Ito ay MPPT or Maximum Power Point Tracking na type ng solar charge controller. Pwede siyang gamitin sa 12 volt system na battery bank, pwede sa 24 at pwede rin sa 48 volt. At may solar panel na maximum na pwede mong ikabit dito kapag 12 volt, 1,200 watts, kapag 24 volt, 2,400 watts at sa 48 volt, 4,800 watts. Ang MPPT nito ay may stages ng charging ng bulk charging, absorption at saka float stage charging. Ilan sa mga protection nito ay ang overcharge, reverse solar panel, thermal overload at iba pa. Meron din itong ventilation or cooling fan. At saka pwede itong gamitin sa lead acid batteries at saka sa lithium batteries. Ngayon ay i-power up natin para ma-check natin kung gumagana nga ba ito. So, gagamitin natin dito ay 13 volt lang para hindi masyadong mataas para sa pag-test natin. So, 13.7 volt ang ginamit ko at ayun at gumagana naman. Ngayon ay magti-test na tayo ng efficiency ng solar charge controller na ito. Dito sa unang testing, ang nakuha kong efficiency ay 90%. Dito naman sa pangalawa ay tumaas sa 95%. Sa pangatlo ay nakakuha na naman tayo ng 90%. Dito ay nagpalit ako ng battery kasi halos puno na yung unang battery. At ang nakuha ko dito ay 93%. At dito sa panghuli ay nakakuha ko ng 94%. Ngayon ay kilatisin naman natin ang kanyang design at ang kanyang pagkagawa. So, dito pumapasok ang mga wiring natin sa terminal. So, tanggalin natin ngayon ang takip para makita natin ang ilalim kung ano nga ba ang nasa loob. May 6 na screw lang ito para makita natin at mabuksan. So, ayan. Alright. Maganda ang kanyang pagkagawa. So, pagkatapos ng ating ginawang testing dito at mga pagbusisi sa kanyang parts, masasabi ko dito ay maganda ang charge controller na ito. Bakit? Dahil mataas ang kanyang efficiency base sa ating testing. Umabot siya ng 90 pataas. So, maganda ang kanyang magiging harvest kapag nasa actual na solar installation. Pangalawa, ang kanyang battery capability. So, meron siyang capability na makahandle ng 12 volt battery bank, 24 volt battery bank at saka 48 volt battery bank. Meaning, kahit nagsimula ka sa 12 volt system, pwede mo pa siyang gamitin kahit mag-upgrade ka ng 24 volt o di kaya ay 48 volt.
Pangatlo, MPPT talaga ito. Hindi gaya nung ibang nilagyan lang ng pangalan na MPPT pero ang laman ay boost converter lang pala. Nilagyan lang ng display. Ito ay totoong MPPT. Kaya isa din ito sa dahilan kung bakit mataas ang kanyang efficiency. Dahil dumadaan ang charging sa tatlong charging stages. Unang charging na ginagawa niya ay ang tinatawag na bulk stage charging. Ang pangalawa ay ang absorption stage charging. At ang pangatlo ay ang float stage charging na nagpapanatili sa ating battery at 100% pagdating ng hapon. Ang ikaapat na nakita ko na maganda sa charge controller na ito ay ang capability niya na pwede siyang connectan ng Wi-Fi. So, yung Wi-Fi ang gagamitin mo para ma-monitor mo ang kanyang charging, ang level ng battery, ang temperature, at iba pa. So, napakalaking bagay noon kasi pwede mo ring i-modify ang mga parameters gamit ang Wi-Fi app na yon. So, kung gusto mong gumamit o bumili ng charge controller na ito, ay ilalagay ko na lang sa description ang link kung saan ito pwede mong bilhin. So, yan lang. Salamat. Electrical Toolbox PH, your hub for solar and electrical tutorials. Subscribe now so you don't miss our latest projects and repair guides.